Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito ngayon kay USDT or si Tether. Ayan, ang sabi rito ay Tether now holds $72.5 billion in US Treasury bonds, surpassing UAE, Mexico, Australia, and Spain. Ayan, talong-talo po ni USDT ang US Treasury bond. Ayan, nahigitan na rin niya sina UAE, Mexico, Australia at saka maging si Spain. Yan, ganyan na po yung holdings ni USDT na napakalaki, $72.5 billion. Ayan, isa po itong malaking accomplishment ni Tether bilang isang stable coin. Ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, isa pong napakatindi po ni USDT. Tether is now the 22nd largest holder of US Treasury bills, surpassing UAE, Mexico, Australia, and Spain. Ayan, talo niya yung mga bansa na ito sapagkat ang laki po ng hawak ni Tether na US dollar. Ayan, mga US dollar, mga treasury bills. Ayan, ibig sabihin ay ganyan po katindi. Ayan, ganyan po kalakas. Ayan, or karami yung kanyang pinanghawak ang mga dollars. Tether, the issuer of the world's largest stablecoin USDT, currently holds $72.5 billion in US Treasury bills, according to a statement from company CTO Paulo Arduino. Ayan, this makes Tether the 22nd largest holder of T-bills globally, surpassing the United Arab Emirates, Mexico, Australia, and Spain. Ayan, kaya ibig sabihin marami po talagang nagtitiwala dito ay USDT. Ayan, stable coin. Marami pong gumagamit kasi nito. Ayan, mas pinagkakatiwalaan po kasi si USDT kumpara sa lahat ng kumpara sa ibang mga stable coin. Siya po yung may pinakamalaking market cap. Yan, kung i-check po natin kay CMC Coin Market Cap. Kaya ayan, marami pong gumagamit kay USDT, ginagamit po 'yan lalong-lalo na ng mga traders. Ayan, at ginagamit na rin po natin 'yan bilang mga investors, lalong-lalo na kung pag tayo ay magti-take profit. Kung pag nagti-take profit po tayo, ay kino-convert po natin yung ating asset, crypto asset sa USDT or stable coin. Ayan, lalong-lalo pag umaakyat yung mga market price. Ngayon, kung pag bumabagsak naman, ay ginagamit natin yung ating USDT na bumili ng mga crypto assets sa mababang presyo. Kaya yan, meron pong mahalagang role yan, or gamit si USD sa lahat. Ayan, lahat ng mga investors at saka traders. Tether continues to increase its T-bills holdings. Ayan, palaki po ng palaki yung kanilang holdings na treasury bills. The holdings mark a significant increase from the $53 billion Tether held as of March 2023. The latest development underscores Tether's efforts to continue backing the USDT with the most secure reserves while increasing transparency around the stablecoin. In its 2023 second quarter report, Tether revealed an $850 million increase in excess reserves to reach $3.3 billion. Ayan, meron pong reserves si Tether. Ganito po talaga yung ginagawa ng mga stable coins. Kung pag maglalabas po sila, sabihin natin bilang isang halimbawa, sabihin natin na naglabas sila ng 1 USDT. Yan, 1 USDT. Linabas po nila yan sa market. Yan. Ngayon ay meron silang ipapasok sa kanilang reserve. Yan. Nakatumbas ng 1 USDT. Yan, totoong pera. Ipapasok nila yan sa reserve na ang equivalent na rin niya ay $1. Ayan, na treasury bill. Kaya lahat po ng inilabas ng Tether sa market na bilang
ng USDT ay yan na rin po yung katumbas ng totoong pera na nakatago or nakasecure sa kanilang reserves. In its quarter 2 or second quarter report, Tether revealed consolidated total assets of $86.4 billion against consolidated total liabilities of $83.17 billion. At the same time, the leading stablecoin issuer operational profits exceed $1 billion, marking a significant increase of 30% from the previous quarter. Ayan, yung operational profits po nila ay ganyan po katindi yung kanilang kinita rito. $1 billion. Ayan, kaya ito siguro yung parang gustong gayahin na rin ng mga gumagawa ng stablecoin dito sa ating bansa. Ayan, PHP. Ayan, Peso Stablecoin. Ayan, siguro baka kung sino yung makakagawa ng magandang stablecoin dito sa Pilipinas, ayan, siguro maganda po yung kita. Ayan, malaki po yung kita. Kaya yan, sa tingin ko ay wala pa talagang nakakagawa ng yung talagang maaasahan na stable coin na peso stable coin. Yan, kasi parang wala pa akong nakikilala na talagang yung maraming mga lumalabas pero parang hindi mapagkakatiwalaan, parang hindi tatagal. Yan, kaya yan, siguro ay meron din, darating din siguro yung tamang panahon. USDT is the world's largest stablecoin and the third largest cryptocurrency with a market cap of $82.8 billion according to CoinGecko. As stated by Arduino, USDT is the most used stablecoin globally with a major focus on emerging market. Ayan, tama po si Ginoong Arduino rito sa kanyang sinabi na si USDT po talaga ang number 1 na ginagamit na stablecoin sa buong mundo. Ayan, kaya walang dudang talagang siya ang pinakamalaki at number 1 na stablecoin. Kaya yan po si Paulo Arduino at yung kanyang pahayag dito sa X platform. USDT market cap faces decline. Meanwhile, the latest report comes as USDT's market cap is declining amid a growing shift in the stablecoin ecosystem. According to a Bloomberg report that cited researcher CC Data, the market cap of USDT dropped 1.2% to 82.9 billion in August. Ayan, bagya lamang po yung kanyang binagsak. Hindi naman po gaanong malaki yung kanyang binagsak kung saan ay isang nakakabahala. Malit lamang naman po. 1.2%. Madaling makakabawi lamang yan. Kaya wala po tayong dapat na ipagkabahala. While the decline marked USDT's market cap first in almost a year, a stable coin still maintained a significant lead over its closest rival, USDC, which shed nearly half of its market cap. Ayan, yung second na rival, yung kakompetensya ni USDT ay walang iba kundi si USDC. Pero ang laki po ng kanilang agwat. Ayan, kalahati lamang yung kanilang agwat sa market cap. Kaya ang layo po. Parang malayo po yung kailangan na abutin ni USDC para lamang mapantayan si USDT or malagpasan ito. Kaya talagang lamang na lamang si USDT at parang malabo na ito ay mahigitan ni USDC. Maliban na lamang kung nagkaroon ng isang malaking problema si USDT. Ayan, sabi dito, per the report, the overall size of the stablecoin market has also declined for the 17th consecutive month, dropping by 0.4% to around $125 billion. Ayan, yung overall na rin po raw ng overall size ng mga stablecoin. Ayan, dito sa market ay nagsibagsakan po sila. Ayan, nasa 0.4% lang naman po. Ayan ang masasabi ko po dito. Ayan ay talagang ginagamit ko na rin ko. Mas preferred ko na rin pong gamitin si USDT kumpara sa ibang mga stable coin na katulad ng USDC. Ay meron po si BUSD. Ayan, Binance US Dollar na stable coin na rin, pero nagbigay po ng announcement ang Binance na tatanggalin na po nila ito at hindi na po nila susuportahan. Kaya kung pag gumagamit po kayo ng BUSD ay mas magandang i-convert na lamang po ninyo ito sa ibang mga stable coin katulad ni USDT or si Tether. Ayan, baka
meron kayong nakalimutan dyan. Kasi hanggang February po next year ay wala na talaga. Hindi na susuportahan. Kaya kung pag may nakalagay sa na meron kang itinabi dyan na BUSD, yan na nga. Mukhang mawawalan yan ng silbi. Dahil wala na yung value sapagkat mahirapan ka nang ipalit ito. Ayan. Kaya, ayan, ay piliin po natin. Ayan, recommended. Yan, yung recommendation ko po na isang magandang stablecoin ay si USDT. Yan, si Tether. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa balitang ito. Sana po inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.